Magandang oras mga ka-good news. Napakarami talaga ang nag-react sa sinabi ni Sarah sa kanyang press conference noong isang araw. Sa pagkakataon na ito ay isang kapanalig ng kanyang ama. Ito'y kakampi ni Digong, ang ating kapatid na Muslim. Sikat na na newscaster na Muslim ay hindi niya nagustuhan ang sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference. Well, breaking news, narito ang ulat, ating panoorin. Mga kaibigan, natunghayan ko nang hindi sinasadya yung pong press conference o paglalahad sa mga mamamahayag na ginawa ni Vice President Sara Duterte na kung saan masyado niya pong binastos si Presidente Bongbong Marcos. Para po bang naghahasik sila ngayon, gustong kampanyahin ang buong Pilipinas na magalit, masuklam kay BBM ang mga Pilipino. At ito po ang tinatawag po natin sa circle ng mga media man na desperate move o mga pagkilos na desperado na para pong lumulun sa Desperate times needs desperate moves, and desperate moves needs desperate ways. Ito yung mga kasabihan ng mga Amerikano. Kumunoy ng kapighatian at kapahamakan ito mga Duterte. Sa pighati ng kumunoy ng kabulukan ng kanilang pagiging Duterte. Dalawa po ang ating pong itatakel na episode yan o paksa tungkol po dyan. Ang una, yung pong mga pamamahayag ni Sara Duterte na ni minsan hindi niya naging kaibigan di umano yung kanyang presidential candidate na si Bongbong Marcos. At ito naman, siyempre, itong si Bongbong Marcos, mga kaibigan, nagpakita ng kanyang pagkamaginoo, nagpakita na siya edukado, nagpakita na siya dissenting, galing sa dissenting pamilya. At ito po yung kanyang sinagot. Ang sabi niya, nalulungkot ako at hindi ko alam na hindi niya pala ako kaibigan. Vice President ng Republika ng Pilipinas nagsabing ipapahukay niya raw ang bangkay ni ex-President Ferdinand Marcos Sr. doon po sa libingan ng mga bayani at kanyang kukunin yung bangkay, itatapon sa West Philippine Sea. Masyado pong mabigat na pananalita yan. Talaga naman. Alam po ninyo, bilang isa sa mga naging biktima ng martial law, ako po ay hindi po natutuwa na nung ipuslit ni Duterte ang bangkay ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero kahit na gano'n po, tinanggap ko na rin. Ang hindi ko po kaya sigurong gawin ay yung pong pananalita na dapat hukayin yan, lalong hindi ko po magagawa ng suggestion ni Vice President Sara Duterte na hukayin niya para itapon sa West Philippine Sea ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Tama. Kahit sinong Pilipino kahit kalaban mo yung ibinaon mo. Di ba kapag nakahimlay na yon at payapa na yung paghimlay ng kanyang labi, ay wag mo nang hukayin para sa respeto, di ba? Wag, lalo na itatapon mo Okay lang kung hukayin mo tapos ilipat mo sa mas magandang libingan, itatapon mo Walang respeto, sobra. Kaya applied dito yung golden rule ni Confucius, yung nagsasabi na do not do unto others what you do not want others will do to you. Ayan. At saka yung isa pang salawikain ni Confucius na nagsasabi na ang taong naghiganti ay parang naghukay ng dalawang libingan. Isa sa kanya at isa sa kanyang kalaban. Ayan, yan ay mabibigat yan ng mga salawikain na applied talaga sa kulturang Pilipino. Kaya kung ikaw ay Pilipino, makakuri ka man, maka Marcos ka man, makadigong ka man, ay magagalit ka dito kahit nga
sabi ni ano yung si Congressman Fernandez, kahit na si Digong ay hindi kayang sabihin ni Digong yan, nahukayin niya si Apolacay ang din itapon sa West Philippine Sea, napakalaging pagkakamali na pananalita. Ang salita na ito ay bumabanda, nag-iiko, nagba-bounce back. At yan ang magbibigay ng defeat. Nagbigay ito ng pagkatalo or defeat sa kanya kasi kahit na kanyang mga tagasunod ay nawalan ng nawala na rin ng bilib kay BP Sara dahil sa mga sinasabi niya, lalo na yung pugutan mo ng ulo yung presidente. Hindi ganyan yung sa politika. Ang away ay sa panahon lang ng eleksyon, ng kampanya. Pero tulad din niya ng boxing, ang away ay yung nasa ring. Pero pag nasa labas na kayo, pwede kayong magkaibigan ng katunggali mo. Ganyan sa politika, hindi personalan na pupugutan mo na ng ulo yung isa. Sobrang barumbado. Sabi nga ng yung isang broadcaster ay nawawala siya sa hulma ng kahit yung kanyang ama ay hindi ganun ka barumbado kung manalita. Nawawala siya sa linya ng kulturang Pilipino. Ewan ko kung anong kultura ang sinusunod niya. Vice President ka, tapos ganyan ang salita mo. Sobrang walang respeto. Kung magsalita ka man ng ganyan, huwag sa harapan ng media. Ang daming channel doon eh. Nandun ang ABS-CBN, ANC, UNTV, kung ano-anong channel ang naroon. At sabay-sabay na nag-broadcast, sinong parang may tuliling ang ulo tingnan sa TV, di ba? Mahalata nyo naman, nang huli pa ng kwento. Kaya bumabalik sa kanya, hindi kasi iniisip kung maganda ba o hindi ang binibitiwan na salita. Okay, tapusin natin ang video. That is, it is max of bad taste. Hindi lang po bad taste yan. Nakakadiri pong pandasa yan. Yan ginawa ni Sara Duterte na yan. Diyan po nakikita ang breeding o kung paano pinalaki, kung anong value, anong kahalagahan ang pinamalas ni Rodrigo Roa Traidor Duterte sa kanyang sarili mga anak. Nawalan po ng breeding, nawalan po yung pagkakaroon ng paghubog sa tamang asal. Naging barumbado etong si Sara Duterte. Tama. Okay, so hanggang dito lang muna tayo. Mga good news mga kababayan, ano man ang inyong saloobin, kontra Sara ba kayo o pro Sara? Malaya niyong ilagay sa ating comment section para malaman natin ang saloobin ng sambayan ng Pilipinas tungkol sa mga sinasabi na ito ni BP Sara Duterte tungkol sa pagbugot sa ulo ni PBBM at paghukay sa kanyang ama at itapon sa West Philippine Sea. Kulang na lang idamay yung si Lisa, mabutit hindi dinamay. Pati yung anak ni PBBM, si Sandro, mabutit hindi na nabanggit, di ba? Kung uubusin niya na lahat, pati si Imelda Marcos, ay sobrang na yan. Parang you need to consult the doctor for that. Tagaiba na talaga, di ba? Okay, so ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless us all at ingat kayong lahat.